ng pagdiriwang ni Reverendo Padre Pablito Tagura, SVD, Rector ng Christ the King Mission Seminary. Tumayo po ang lahat para sa simula ng misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bago natin pagpatuloy ang banal na misa, atin pong aminin ang ating mga pagkukulang at humingi ng kapatawaran sa ating mawain at pagmahal na Diyos. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang katas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakarin pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniniwala ang tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasalanan, kaya hindi itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang iyong landasi, iyong ituro sa akin. Puon ang iyong landasin, iyong ituro. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Puon ang inyong landasin ay iyong ituro sa akin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Puon ang inyong landasi aking iyong turo sa akin. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob, siya'y yaong gabay at nagturo sa kaniyang kalooban. Puon ang inyong landasin, iyong ituro sa akin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang mga may asaway mamumuhay ng parang walang asawa. Ang mga nananangis ay parang hindi nanangangis. Ang mga nagagalak na parang hindi nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian at ang nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang hindi nila alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay mapaparam.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang iyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simeon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y nangingisda. Sabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya ng paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang amang kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bukas po ay ating ipagdiriwang ang tinatawag na National Bible Sunday. Ang kapistahang ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, napakinggan po kung paano tinawag ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mga unang disipulo na naging kanyang mga apostoles, sapagkat ang Panginoong Kristo ay kailangan niya ng katulong o kasama, kasapi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang magandang balita. Sa ating misa, meron pong dalawang mahalagang bahagi. Ito po ang tinatawag na hapag ng salita ng Diyos, Table of the Word, and Table of the Holy Eucharist. Sapagkat naniniwala po tayo na God is present in His Word and God is also present in the Holy Eucharist. Tayo po'y pinapakain. We are fed by the Word of God as well as the Holy Eucharist. Ito ang sustento ng ating buhay pang-spiritual o sustento ng ating kaluluwa. Kaya nga, pagkatapos
na magmilagro ng ating Panginoon Kristo, the multiplication of the bread, sabi ng mga Israelita, mga Hudyo, if we make Jesus our King, then we will never go hungry because He will always be performing miracles, the multiplication of the bread. Kaya gusto nila maging hari si Jesus. Ano ang sagot ng ating Panginoon Kristo? Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Meron pong kapangyarihan ang salita ng Diyos sapagkat yung pangalawang persona ng Santissima Trinidad ay tinatawag na the Word, ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God. In Him and through Him all things were made, and He holds all creation together in Himself. So ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ang salita, the Word, became flesh, naging tao, nakisalamuha, nakipamuhay sa atin, si Jesucristo. At nung siya'y paakyat na sa langit, sabi niya, I'm going back to the Father. In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would not have told you. Sabi ni Pedro, paano kami makarating doon, Panginoon? We do not know the way. Anong sagot ng ating Panginoon Kristo? Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi dahil sa akin. So ang salita ng Diyos, ang siyang the life story of Jesus. Doon nakalahad kung paano namuhay ang ating Panginoon Kristo. At sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng gabay, ilaw sa ating buhay pang-spiritual, sa ating buhay bilang tunay na tagasunod at binyagan mga Kristiyano. Kaya nga sinasabi ni Saint Jerome, ignorance of the Scripture is ignorance of God. Kapag hindi mo man lamang binuklat ang salita ng Diyos, ang Biblia, at hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi mo kilala ang Diyos sapagkat ang Biblia ay doon nakalahad ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa ating unang pagbasa, nakalahad po dito na ang salita ng Diyos ay merong kakayahan, merong kapangyarihan sapagkat ginamit po ni Propeta Jonas ang salita ng Diyos upang ang mga taga-Ninive ay magbagong buhay. At sila nga ay tumugon sa tawag ni Propeta Jonas na sila ay magbabago. So the Word of God is powerful sapagkat ito'y nanggagaling sa Diyos. And God is present in His Word. Kaya nga, even when Jesus was tempted in the desert, ano ang ginamit niya to fight the devil? He fought the devil with the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang siyang parang mapa. Kumbaga sa kasalukuyang panahon ay GPS. Madaling makarating sa iyong patutunguhan kapag ikaw ay may GPS. Alam niyo po yung piloto, kapag siya nagpapalipad ng eroplano, ay hindi naman siya nakadepende lamang sa mata or sight. The pilot does not depend only on sight because the plane has to cross continents, transcontinental flight. It crosses the vast Pacific Ocean. Hindi pwedeng sight lamang ang gagamitin ng piloto sa pagpapalipad ng eroplano. The pilot has to constantly communicate with the technician at the control tower or the radar system. The radar guides the pilot in his flight path.
especially when the pilot attempts to land the airplane, and where to land the airplane in the airstrips. He has to constantly communicate with the technician at the control tower, and the control tower is guided by the radar system. Constant communication to avert any impending disaster or accident. Parang ganyan po ang salita ng Diyos. Binibigyan po tayo ng gabay. Binibigyan po tayo ng ilaw sa ating daan upang tayo magiging totoo at mabuting Kristiyano, lalong-lalo na sa ating pakikisalamuha sa kapwa. Dito po sa ating Ebanghelyo, tinawag po ng Panginoon Jesucristo ang kanyang mga unang alagad. Tayo po'y pinalalahanan na tayo mga binyagan ay dapat din tayong tumulong sa paghahasik ng salita ng Diyos. Alam niyo po, in 2019, there are around 1,313,278 Catholics all over the world. At ilan po ang mga pari? There are only around 414,582 priests all over the world. So ang average ay for every 14 to 20,000 meron pong isang pari. Sa kasalukuyang panahon ay meron pong lack of vocation. Hindi na po maraming mga kabataan ang gustong magpari. At sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, "Anak, bakit ka magpapari? Hindi ka naman kikita dyan. At hindi ka magkakapera dyan sa pagpapari. Maging doktor ka, o abogado, o engineer, at magkakaroon ka ng karir. Dyan sa pagpapari, wala kang pera. But in the priesthood, you are not developing a career. It is a vocation." Kaya nga sinasabi ng Skriptura, o sinasabi ni Jesus, "You have not chosen me. I have called you. You did not choose me, but I have chosen you. Many are called, but few are chosen." Dito po sa Pilipinas, mayroong kakulangan ng mga madre at pare. Bakit kailangan natin ng mga pare at madre? Sa ating Ebanghelyo, sinasabi na kami, ang mga katulong ni Kristo sa pagpapalaganap ng magandang balita at paalalahanan ng mga tao na merong buhay na walang hanggan, na dapat lahat tayo ay bigyan ng gabay upang makarating tayo sa buhay na walang hanggan, pagpapakabuti, pagpapakabait, at marunong makipagkapwa-tao. Alam nyo, yung pari ay parang inhinyero yan. Gumagawa siya ng daan o tulay patungo sa Diyos. Yung pari ay parang doktor niyan, sapagkat ginagamot niya ang ating mga kaluluwa. Yung pari ay parang abogado, sapagkat dinidepensahan niya ang mga nasasakdal, yung mga nagkakasala. Pinapatawad niya ang mga kasalanan sa ngalan ni Kristo. "I forgive you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Kaya yung mga pare at mga madre ay hindi nag-aasawa, sapagkat in the next life, people are no longer given to marriage. So, yung pare, yung madre ay parang simbolo, sakramento, paalaala. Tuwing nakikita mo yung pare at madre, paalaala na there is more to life than this life. Sapagkat yung pare at madre o yung mga relihiyoso at relihiyosa, they are witnesses of the kingdom to come. At sila po ang mga gabay natin upang makarating tayo sa ating patutunguhan. Sapagkat ang Diyos ang siyang lumikha sa atin at siya rin ang ating patutunguhan.
And so, my dear brothers and sisters, in this Mass, let us pray for more vocation to the priesthood, to religious life, at dapat din nating tulungan ang mga naghahangad magpari through our prayers, through our material support, and vocation usually comes from good families, holy families. Vocation comes from parents who are faithful to their Christian calling. Sa magitan na magandang halimbawa ng mga magulang, marami po ang mga nagkakaroon ng inspirasyon na tumugon sa tawag ng Panginoon. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa cross, namatay, nilibing, nanawag sa kinurunan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-anyaya niya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa magitan ng pagsunod sa Kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod, buong pagtitiwala tayong dumalangin, Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, misyonero at lahat ng pinagkatiwalaang magpahayag ng mabuting balita ay makamtan, pakinggan ang salita ng Diyos, paniwalaan ang kanilang ipinahayag at isabuhay ang kanilang pinaniniwalaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Magampanan nawa ng Episcopal Commission on Biblical Apostolate ang lahat ng mga samahang nagpapalaganap ng salita ng Diyos, ang mga tungkuling iniatas sa kanila ng may buong husay at kagalingan. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Matularan nawa natin sina Simon Pedro at Andres na tumugon ng walang pag-aatubili sa tawag ng Panginoon na maging matapat niyang mga saksi sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Magdulot nawa ng ibayang pagpapala ang pagdiriwang ngayon ng fiesta ng ating shrine sa buong pamayanan ng ating dampana, sa mga ministry nito at mga katuwang at mga tagapagtaguyod, at patuloy na sundin ng buong puso at may sigla ang Panginoong Hesus, ang banal na diwat salita. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Makamit nawa ng mga mahal nating yumao ang ganap na kapanginhangan at kapayapaan sa piling ng Diyos sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tapat mong alagad. Ama naming mapagmahal, bigyan mo kami ng siglang yatid ang iyong anak sa tanan, sa magitan ng banal at tapat naming pamumuhay. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aay na kailukdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na makapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa magitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong larito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong larito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo at ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tinalayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Jesus, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, word of love, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan.
Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, o isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiyo po ang lahat, paalala. Ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin pong pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakihintay lang po ang ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nanahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako'y mawalay sa iyo. Amen. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko. Pagkarangal. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalang na aawit ng papuring ialay. Una pang nahimlay pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galaw.
aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangakong galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapalang sa aming binigay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Minsan ang buhay ay isang awit ng dala, at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyabang. Minsan ang buhay ay isang awit ng buhay, at siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng hunos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatsyag at mamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay, Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Gustos ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal.